Ang anino ni Adrian ay wala nang bahid ng init ng isang asawa, kundi ang lamig ng isang maninila. Sa loob ng mismong tahanang tinuring niyang paraiso, nasaksihan ni Maya ang pagtataksil, ang unti-unting paghahati ng kanyang asawa at ng kerida nito sa bunga ng kanyang buong buhay. Walang luhang pumatak, dahil ang sakit ay naging yelo na sa kanyang puso. Nang mahulog ang maskara ng lalaking pinakamamahal, naghanda si Maya para sa isang malupit na pagbangon. Ang tanong ay, may puwang pa ba para sa kapayapaan kung ang biktima ay nagpasya ng bawiin ang lahat? Adrian, seryoso ka ba? Sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli ng asawa mong si Maya sa plano nating ito? Ang halakhak ni Clara ay parang talim na humiwa sa katahimikan ng opisina. Nakatayo si Maya sa labas ng pintong bahagyang nakabukas, hawak ang tray ng tsaa na pinagbuhusan niya ng pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, mariing nakabaon ang mga daliri sa gilid ng tray na kahoy. Huwag kang mag-alala, Clara. Si Maya, napakadaling manipulahin ng babaeng yun. Masyado siyang bulag sa pagmamahal niya sa akin. Sa loob ng isang buwan, mapapasa kamay na natin ang buong kumpanya. At ang babaeng yun, wala siyang magagawa kundi ang lumayas ng walang dala. Ang boses ni Adrian ay malamig. Walang emosyon, parang nagkukwento lang tungkol sa isang lumang gamit na hindi na kailangan. Sa dilim ng pasilyo, ang liwanag na nanggagaling sa siwang ng pinto ay tumama sa mukha ni Maya, na naging kasing puti ng isang estatwa. Tumingin siya sa tray na hawak. Ang bawat tasa ng tsaa na inihanda niya ay bunga ng 5 taong dedikasyon, 5 taong pagpapakumbaba at pagsasakripisyo. Ang mga daliri niya ay bahagyang humaplos sa gilid ng tasa, habang ang manipis na usok na nanggagaling dito ay unti-unting naglalaho sa malamig na hangin. Si Adrian pa rin ang asawang pinagkatiwalaan niya, ang lalaking niluluhuran niya tuwing umaga upang ayusin ang kurbata. Ang lalaking hinihintay niya sa tapat ng bintana tuwing gabi. Ang pagtataksil ay hindi dumating sa pamamagitan ng isang sampal, kundi sa pamamagitan ng mga salitang walang pakundangan, na tila ang kanyang pag-iral ay isa lamang alikabok na dapat walisin. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang isipan. Gusto niyang pumasok at sumigaw, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa matigas na semento. Ang mundo sa paligid ni Maya ay nayanig. Ang mga larawan sa dingding, ang mga alaala ng kanilang pagsasama ay biglang naging banyaga at mapanlinlang. Ang kanyang sikmura ay kumulo sa tindi ng pagduduwal, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Huminga siya ng malalim, nilunok ang bawat piraso ng kanyang nadurog na puso, at ibinaon ang lahat ng sakit sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Kung ang gusto ni Adrian ay isang asawang sunod-sunuran, ibibigay niya ang papel na iyon, ang pinakamagaling na pagpapanggap na nakita ng mundong ito. Ngunit hindi alam ng lalaking ito na ang isang babaeng wala nang mawawala ay kayang maging isang bagyo na wawasak sa lahat ng kanyang pinaghirapang nakawin. Adrian, akala mo ikaw ang maninila, ngunit hindi mo alam na ginising mo ang isang hayop na sugatan. Dapat ba siyang lumaban ngayon o maghihintay siya sa tamang pagkakataon kung kailan nasa tuktok na sila ng tagumpay at doon niya sila pababagsakin sa pinakamalalim na bangin? Ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa bintana, pilit na nagbibigay ng pag-asa sa isang tahanang puno ng lason. Nakatayo si Maya sa harap ng salamin, maingat na inilalagay ang kanyang mga hikaw. Sa bawat paggalaw, ang kanyang ekspresyon ay nananatiling mahinahon, parang isang dagat na payapa sa ibabaw ngunit may malalim at mapanganib na agos sa ilalim. Maya, handa na ba ang almusal? Kailangan kong makaalis ng maaga. Ang boses ni Adrian ay dumating mula sa likuran, ang boses na minsan ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan, ngunit ngayon ay tila tunog ng isang patibong na handa ng sumara. Humaharap si Maya, ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang perpektong ngiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Handa na ang lahat, Adrian. Alam kong abala ka sa proyekto, kaya inihanda ko ang paborito mong kape. Habang kumakain, dumating si Clara, ang sekretarya na may matang mapanuri at ngising mapanghamak. Good morning, Ma'am Maya. Adrian, mukhang kailangan nating magmadali sa meeting mamaya. Nakahanda na ang mga dokumento na dapat mong pirmahan. Ang bawat salita ni Clara ay may halong pambabastos. Isang tahasang pagpapakita ng kapangyarihan sa loob ng sariling tahanan ni Maya. Si Adrian, sa halip na pagsabihan ng babae, ay tumingin lamang kay Maya ng may pagmamadali. Maya, mauuna na ako.
Huwag mo na akong hintayin mamayang gabi, marami pa kaming kailangang ayusin ni Clara. Maya napatigil sa paghigop ng kape. Ang tasa ay dahan-dahan niyang ibinaba sa platito. Ang pagdapo nito ay lumikha ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng hapagkainan. Isang tunog na tila nagmamarka ng simula ng isang lihim na digmaan. Sige, Adrian, mag-iingat kayo. Nang makalabas ang dalawa, ang bahay ay bumalik sa isang nakakasulasok na katahimikan. Maya ay tumayo at naglakad patungo sa basurahan. Kinuha niya ang regalo na ibinigay ni Adrian noong nakaraang buwan, isang mamahaling pabango na hinaluan ng alaala ng mga pangakong napako. Binuksan niya ang takip at ibinuhos ang laman nito sa loob ng basurahan. Ang matapang na amoy ay unti-unting pumuno sa silid, parang ang hangin na nabubulok dahil sa mga kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang ginagawa, ang kanyang telepono ay umilaw sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Hindi mo alam ang lahat. Ang kumpanya ay hindi lang ninanakaw. Ito ay unti-unti nang ibinebenta. Ang puso ni Maya ay muling tumibok ng mabilis. Sino ang nagpadala nito? May iba pa bang nakakaalam sa ginagawa ni Adrian? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang bigat ng panganib. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng legacy ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig niya ang boses ni Clara mula sa garahe na tumatawag sa pangalan ng isang lalaking hindi niya kilala, isang pangalan na madalas banggitin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Si Clara ay hindi lamang basta kerida. Siya ay may koneksyon sa nakaraan na mas malalim at mas madilim kaysa sa inaasahan niya. Ang bawat hakbang ni Maya sa loob ng opisina ng kanyang ama ay tila isang paglakad sa ibabaw ng mga basag na salamin. Ang silid ay puno ng alikabok at mga alaalang tila nakatingin sa kanya. Sa kabila ng pagiging abala ni Adrian sa labas, ang kanyang opisina ay nananatiling isang santuwaryo na hindi pa ginalaw ng mga kamay ng traidor. Umupo si Maya sa malaking upuang kahoy na dating kinauupuan ng kanyang ama. Ang balat ng upuan ay malamig sa kanyang balat, isang paalala na ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Binuksan niya ang cabinet na matagal nang nakalock gamit ang isang susi na itinatago niya sa loob ng isang locket. Ang mga dokumento sa loob ay hindi tungkol sa negosyo ngayon. Ang mga pato ay tungkol sa mga transaksyong naganap 10 taon na ang nakalilipas. Ang pangalang nabanggit ni Clara sa garahe, Donato, ay nakasulat sa isang kontratang kupas na. Donato, sino ka ba sa buhay ng pamilya namin? Bulong ni Maya sa sarili. Ang boses niya ay parang hampas ng hangin sa gabi, mahina pero puno ng bigat. Habang nagbabasa siya, ang mga mata ni Maya ay nanlaki. Ang kumpanya ng kanyang ama ay hindi lang basta kumpanya. Ito ay nakatayo sa pundasyon ng isang utang na loob na hindi natapos. Ang ama ni Adrian ay dati palang tauhan na may malalim na hinanakit sa pamilya ni Maya. Ang buong pag-iibigan nila, ang kasal, ang pagtitiwala, lahat ng ito ay isang matagal na planong paghihiganti na binuo mula sa henerasyon ng ama ni Adrian patungo sa kanya. Click! Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay nagpabalik kay Maya sa kasalukuyan. Mabilis niyang itinago ang mga papel sa loob ng isang folder at inilagay sa ilalim ng mga makakapal na files ng accounting. Pumasok si Clara, ang kanyang mukha ay puno ng peking ngiti. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kung ano sa loob ng silid. Ma'am Maya, nandito ka pala. Hinahanap ka ni Adrian, may kailangan daw siyang pirmahan na dokumento para sa pagbenta ng isa sa ating mga ari-arian sa probinsya. Ang mga boses ni Clara ay matamis, ngunit ang bawat pantig ay may halong lason. Tumingin si Maya sa kanya, hindi na nakikita ang isang sekretarya, kundi isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Ari-arian sa probinsya? Bakit naman kailangang ibenta, Clara? Tanong ni Maya, ang boses niya ay kalmado, kahit na sa loob niya ay naglalagablab ang galit. Business decision, ma'am. Alam niyo naman si Adrian, gusto niyang palaguin ang kumpanya. Masyado kayong sentimental sa mga lupain, kaya siguro kailangan niya ng taong mas practical na magpapatakbo ng mga bagay-bagay. Ang pananalita ni Clara ay isang direktang sampal. Ang pangahas nitong magbigay ng opinyon sa kanyang pagkatao at sa mga ari-arian ng kanyang pamilya ay nagbigay kay Maya ng sapat na dahilan para mapagtanto ang laki ng kanilang kapalaluan. Ngunit nanatili si Maya na nakaupo, nakatingin sa mga mata ni Clara nang walang kislap ng takot. Tama ka, Clara, napaka-practical ninyo nga ni Adrian. Hayaan mo,
Babasahin ko ang mga dokumentong yan bago ko pirmahan. Hindi ako basta-basta naglalagay ng pirma sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Nang umalis si Clara, iniwan nitong nakabukas ang pinto. Maya ay tumayo at lumapit sa salamin ng bintana. Tinitingnan ang sarili niyang refleksyon. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Maya na laging nagpapakumbaba. Ang babaeng nasa salamin ay may titig na matalim. Isang babaeng handang sumabak sa digmaan, kahit pa ang kalaban ay ang taong pinakamamahal niya. Sa lamesa, ang kanyang telepono ay umilaw muli. Isang larawan ang dumating. Larawan ni Adrian at Clara sa isang pribadong resort. May hawak na champagne, nagdiriwang. Sa caption, malapit na ang ating tagumpay. Isang pamilyar na pamilya ang nakatayo sa background ng larawan. Ang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho sa bahay nila. Ang kasambahay na pinagkakatiwalaan niya, gaya ng isang ina. Pati ba ang mga tao sa loob ng bahay ay kasabwat na? Ang bahay ay nababalot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na mabigat at puno ng tensyon. Alam ni Maya na kailangan niyang kumilos ng maingat. Bawat galaw niya ay sinusubaybayan, hindi lang ni Clara, kundi maging ng matagal na nilang kasambahay na si Manang Lita, na ngayon ay mukhang hindi mapakali tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata. Naglalakad si Maya patungo sa kusina. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay parang mga yabag ng isang taong nagmamatiyag. Nakita niya si Manang Lita na naglilinis ng mga pilak na kubyertos. Manang, mukhang pagod na pagod ka yata nitong mga nakaraang araw. Wika ni Maya habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring malasakit. Si Manang Lita ay bahagyang nagulat. Ang mga kamay ay huminto sa pagpupunas. Na hindi naman po, Ma'am Maya. Marami lang pong inutos si Sir Adrian at si Miss Clara para sa preparasyon ng susunod na event ng kumpanya. Ganun ba? Mukhang napakalapit na talaga nila sa isa't isa, no? Tanong ni Maya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa ekspresyon ng matanda. Hindi nakasagot si Manang Lita. Yumuko lang ito at mas hinigpitan ang paghawak sa basahan. Sa sandaling iyon, alam na ni Maya ang sagot. Ang matanda ay takot. May alam ito pero ang takot ang pumipigil sa kanyang magsalita. Maya ay nagpasya na huwag nang magtanong pa. Imbes, bumalik siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang laptop. Hindi na siya nag-atubili. Binuksan niya ang private server ng kumpanya, ang server na siya lang ang may access dahil sa administrative rights na ipinasa sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Sa loob ng ilang minuto, nakita niya ang mga logs ng bank transfers. Adrian ay naglilipat ng malalaking halaga sa isang account na nakapangalan sa isang shell company sa ibang bansa. Ngunit hindi lang iyon. May mga files din na nagpapakita ng mga lihim na pagpupulong sa pagitan ni Adrian at ng mga pangunahing kakumpetensya ng kanilang kumpanya. Nilalason mo ang pundasyong binuo ng tatay ko, Adrian. Hindi ko hahayaang mangyari yan, bulong ni Maya sa sarili. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na sa pag-type ng mga command. Maya ay gumawa ng isang decoy. Isang maling file na magpapaniwala kay Adrian na ang lahat ng kanyang ginagawa ay ligtas at walang nakakaalam. Gagamitin niya ang mismong kayabangan ni Adrian laban sa kanya. Hahayaan niyang maniwala ang lalaki na nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan habang sa ilalim, dahan-dahan niyang pinuputol ang mga ugat ng kumpanya na nakakabit sa mga account nito. Habang nagtatrabaho, narinig niya ang boses ni Adrian mula sa baba. Maya, nasaan ka? Bakit hindi mo pa napipirmahan ang mga papeles na iniwan ni Clara? Ang boses ni Adrian ay hindi na ang boses ng isang mapagmahal na asawa. Ito ay boses ng isang Panginoon na nag-uutos sa kanyang alipin. Maya ay tumayo, hinawi ang kanyang buhok, at huminga ng malalim. Isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang labi, isang ngiting malamig at puno ng talim. Bago siya lumabas ng silid, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang bunyin ay wala na. Ang babaeng nakatayo ngayon ay handa ng maging maninila. Nandito na ako, Adrian. Pasensya na, may inasikaso lang akong mga personal na bagay. Wika ni Maya nang bumaba siya sa sala. Ang kanyang boses ay kalmado. Halos walang bahid ng anumang emosyon. Adrian ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Ngunit nang makita niya ang kalmadong mukha ni Maya, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Parang may kakaiba sa kanyang asawa, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ang ngawang hapagkainan sa gabing iyon
ay naging isang entablado ng pagpapanggap. Nakaupo si Adrian sa dulo, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, tila may hinahanap na senyales ng pagdududa kay Maya. Sa kabilang banda, si Clara ay hindi mapakali sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ng mag-asawa. Maya, hindi mo pa rin pinipirmahan ang mga dokumento. Wika ni Adrian, ang kanyang boses ay may bahid ng pagbabanta. Humigop muna si Maya ng tubig. Ang bawat patak ay tila isang segundong inilalaan niya para sa kanyang susunod na hakbang. Tiningnan niya si Adrian nang direkta sa mga mata. Ang kanyang titig ay hindi natitinag. Adrian, may mga nabasa akong detalye sa mga kontratang iyon. May mga nakita akong discrepancy sa figures. Hindi ba dapat maging maingat tayo? Ayaw kong malagay sa alanganin ang pangalan ng pamilya ko. Ang mukha ni Adrian ay namula sa galit, ngunit agad itong napalitan ng isang mapagkunwaring pag-aalala. Maya, wala kang alam sa business. Yan ang trabaho ko. Ako ang nagpapatakbo ng kumpanya habang ikaw ay nag-aalaga ng bahay. Tama si Adrian, Maya. Masyado kang nag-aalala sa mga bagay na hindi mo naman sakop. Singit ni Clara, ang kanyang ngisi ay puno ng kayabangan. Maya ay tumawa, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Siguro nga, Clara, pero hindi ba nakapagtataka? Bakit ang mga lupain sa probinsya ay nakapangalan sa isang kumpanya na wala namang track record? Donato Logistics, kung hindi ako nagkakamali. Nabitawan ni Clara ang kanyang kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa seramika ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Ang mukha ni Clara ay biglang namutla. Si Adrian naman ay napahawak ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay umusbong. Saan mo nakuha ang pangalang iyan? Tanong ni Adrian. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Sa pagkakataon, Adrian, minsan ang mga lihim ay hindi marunong magtago. Sagot ni Maya, sabay tayo at dahan-dahang naglakad patungo sa hagdan. Huwag kayong mag-alala, hindi ko papipirmahan ang mga papeles. Kailangan ko munang ipakita ang mga ito sa ating mga board members. Baka sakaling matulungan nila tayong linawin ang lahat. Nang makatalikod si Maya, narinig niya ang pagtayo ni Adrian. Maya, bumalik ka rito. Ngunit hindi siya lumingon. Sa kanyang pag-akyat sa hagdan, alam ni Maya na nakapagtanim na siya ng binhi ng pagdududa sa pagitan ng dalawang ahas. Ngayong alam na niya, magkakaroon sila ng panic. At sa panic, doon sila magkakamali. Pagpasok niya sa kanyang silid, agad niyang ikinasa ang kanyang susunod na plano. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang lumang kaibigan ng kanyang ama, ang matandang abogado na si Attorney Reyes. Attorney, kailangan nating magkita. May mga dokumentong kailangan mong suriin. Ang mga lihim na itinatago sa loob ng bahay na ito, panahon na para ilabas. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni Adrian at Clara. Bakit niya alam ang tungkol sa Donato? May sumusubaybay ba sa atin? Boses ni Clara nanginginig sa takot. Huminahon ka, sagot ni Adrian. Kailangan nating pabilisin ang paglipat ng assets. Bago pa siya makagawa ng move, dapat wala na tayong hawak na ebidensya. Maya ay napangiti sa dilim. Ang bitag ay nakalatag na. Ngayon ang kailangan na lang niya ay panoorin silang mahulog ng mag-isa. Ang gabi ay balot ng anino, ngunit sa loob ng silid ni Maya, ang bawat bintana ay tila isang mata na nakamasid sa bawat galaw ni Adrian. Mula sa kanyang laptop, nakikita ni Maya ang paggalaw ng mga digital footprints ni Adrian. Dahil sa takot na mahuli, nagsimulang maglipat ng pondo si Adrian ng padalos-dalos. Isang pagkakamaling hindi niya magagawa kung siya ay kalmado. Nagpapadala ka na ng pera sa offshore account, Adrian. Bulong ni Maya, ang kanyang boses ay malamig na parang simoy ng hangin sa hating gabi. Sige, magpatuloy ka lang. Habang mas marami kang ililipat, mas malalim ang hukay na nilalagyan mo para sa iyong sarili. Kinabukasan, sa loob ng opisina, ang tensyon ay parang isang kable na handa ng maputol anumang oras. Si Clara ay pumasok, ang kanyang mga mata ay namamaga, marahil ay hindi nakatulog sa takot. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa ni Maya nang may nanginginig na mga kamay. Maya, narito na ang mga hinihingi mong report tungkol sa Donato Logistics. Wika ni Clara, ang kanyang boses ay wala na ang dati nitong yabang. Kinuha ni Maya ang mga papel, hindi man lang sumulyap sa mukha ni Clara. Salamat, Clara, napakabilis mo naman. Nakakapagtaka, bakit ganito karami ang mga blankong pahina sa dulo? Akala ko ba lahat ng transaksyon ay nakatala rito? Baka
Baka hindi lang nasama sa print, ma'am. Sagot ni Clara, ang pawis ay nagsisimulang tumulo sa kanyang sentido. Maya ay tumingin sa kanya. Ang titig ay parang isang radar na sumusuri sa bawat sulok ng pagsisinungaling nito. Hindi ba dapat ay bilang sekretarya, alam mo ang bawat detalye? O baka naman, may mga bagay na ayaw ninyong makita ko? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Ang kanyang mukha ay parang kulog bago ang bagyo. Maya, tama na ang pagpapahirap kay Clara. Kung may problema ka sa kumpanya, sa akin mo sabihin, huwag mong idamay ang mga empleyado. Tumayo si Maya, inayos ang kanyang blusa, at humarap kay Adrian nang may ngiting puno ng pait. Adrian, hindi ko sila pinahihirapan. Nagtatanong lang ako. Bakit ka ba nagagalit? May itinatago ba kayo? Lumapit si Adrian, ang distansya nila ay naging napakaliit. Wala tayong itinatago. Ako ang asawa mo, Maya. Ako ang nagprotekta sa pamilya mo nang mawala ang ama mo. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa akin. Ang mga salitang utang na loob ay tumama kay Maya nang may lakas ng isang hampas. Ito ang sandata ni Adrian, ang manipulahin ang kanyang konsensya gamit ang pagpapahalagang Pilipino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tatalab. Utang na loob, Adrian? Sagot ni Maya, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang utang na loob ay para sa mga taong tunay na nagmamalasakit. Ang pagtataksil at pagnanakaw ay hindi utang na loob. Iyan ay krimen. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Bago pa siya makapagsalita, kinuha ni Maya ang kanyang bag at naglakad palabas ng opisina. Attorney Reyes is waiting for me, Adrian. Sa susunod na pag-uusap natin, hindi na tayo sa loob ng bahay na ito mag-uusap. Nang makalabas siya ng gusali, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bitag ay hindi na lamang pangkaisipan. Ito ay inililipat na niya sa legal na antas. Habang papalayo ang kanyang sasakyan, nakita niya sa rearview mirror si Adrian at Clara na nag-aaway sa labas ng gusali. Ang kanilang pagkakaisa ay nagsisimula ng mawasak. Ang gulo ay nagsisimula pa lamang. Ang opisina ni Attorney Reyes ay amoy lumang papel at kape. Isang lugar na punong-puno ng katotohanan. Pagkapasok ni Maya, sinalubong siya ng matandang abogado na may ngiting puno ng pag-asa. Maya, iha, salamat at nagdesisyon ka ng kumilos. Wika ni Attorney Reyes habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang mga dokumentong ipinadala mo ay sapat na para makapagsampa ng kaso ng malversation at fraud laban kay Adrian at sa kanyang mga kasabwat. Tumingin si Maya sa mga dokumento. Dito nakasulat ang katapusan ng maligayang buhay na binuo ni Adrian sa ibabaw ng kanyang paghihirap. Attorney, hindi ko lang gusto na makulong sila. Gusto kong mabawi ang bawat sentimo na kinuha nila sa kumpanya ng ama ko. Iyon ang mahirap na bahagi, Maya. Kailangan nating makuha ang kanilang admission o kaya ay mahuli sila sa akto. Sa ngayon, kailangan nating maging maingat. Payo ng abogado. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Maya. Isang tawag mula sa bahay. Si Manang Lita. Ma'am Maya, pakiusap, umuwi po kayo agad. Nagkakagulo na rito. Hinahalughog ni Sir Adrian ang mga cabinet niyo sa silid. Parang may hinahanap siyang mahalagang dokumento. Ang boses ni Manang Lita ay nanginginig sa takot. Manang, manatili ka lang sa isang tabi. Huwag kang makikialam, hayaan mo silang maghanap. Utos ni Maya, ang kanyang tono ay kalmado kahit ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Alam ni Maya kung ano ang hinahanap ni Adrian, ang original copy ng ledger na nagpapatunay sa kanyang mga lihim na transaksyon. Ngunit hindi alam ni Adrian na ang ledger na iyon ay hindi na nasa loob ng bahay. Ito ay nasa ligtas na kamay ni Attorney Reyes. Pagdating ni Maya sa bahay, ang atmosfera ay nakakasulasok. Ang mga gamit ay nagkalat, ang kanyang mga personal na gamit ay itinapon sa sahig. Si Adrian ay nakatayo sa gitna, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay parang demonyo sa galit. Nasaan ito, Maya? Sigaw ni Adrian nang makita niya ang asawa. Nasaan ang ledger? Alam kong kinuha mo ito. Si Clara ay nasa likuran ni Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Huwag kang magkunwaring inosente, Maya. Ibigay mo sa amin ang dokumento at baka hindi ka namin saktan. Maya ay dahan-dahang naglakad papasok. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad.
Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid na winasak ng lalaking minsan niyang sinumpaan na mamahalin habang buhay. Sa halip na matakot, siya ay ngumiti. Sinasaktan niyo ako, Adrian? Ang pagwasak niyo sa mga gamit ko ay walang katumbas sa sakit na ibinigay niyo sa akin. Wika ni Maya ng matatag. Naghahanap kayo ng ledger? Sayang ang pagod niyo, wala na ito rito. Ibigay mo sa amin yon, Maya. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang matitirang kahit ano. Banta ni Adrian, sabay lapit at hawak ng mahigpit sa braso ni Maya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang hapdi, ngunit hindi siya umaray. Tiningnan niya si Adrian nang diretso sa mga mata. Adrian, ang taong wala ng takot ay ang pinakamapanganib na kalaban. Hindi niyo ako matatakot ng dahas, dahil ngayon, ang batas na ang kikilos para sa akin. Kasabay ng pagbitaw ni Adrian sa kanyang braso, ang pinto ng kanilang silid ay bumukas. Ang mga tauhan ni Attorney Reyes, kasama ang ilang awtoridad, ay nakatayo sa labas, handang maghain ng warrant. Ang mukha ni Adrian ay namutla. Ang kayabangan ay napalitan ng matinding takot. Sa isang kisap mata, ang nangangaso ay naging biktima. Ang ingay ng mga sirena sa labas ay tila musika sa pandinig ni Maya. Ang hudyat ng pagtatapos ng mahabang panlilinlang. Sa loob ng silid, ang hangin ay naging napakabigat. Si Adrian, na dati ay puno ng yabang, ay nanigas sa kinatatayuan, habang ang mga awtoridad ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Adrian de Villa, ikaw ay inaresto dahil sa kasong estafa at malversation of public and private funds. Wika ng opisyal habang nilalagyan ng posas ang kanyang mga kamay. Si Clara, na kanina lang ay nagbabanta, ay biglang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ng mga pulis at ni Adrian. Hindi, mali ang ginagawa niyo. Siya ang may pakana ng lahat. Wala akong kinalaman dyan. Ang pagtataksil ni Clara ay parang isang matalim na kutsilyong bumaon sa likod ni Adrian. Tumingin si Adrian kay Clara ng may matinding puot. Ikaw? Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Ikaw ang nagsabing madali lang nakawin ang pera ni Maya. Maya ay nanatiling tahimik sa isang sulok. Pinapanood ang paglalaban ng 2 taong dati ay nagtutulungan para sirain ang kanyang buhay. Ngayon, ang kanilang alyansa ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng mainit na araw. Ang kanilang pagkatao, na dati ay nakatago sa likod ng mamahaling damit at peking ngiti, ay unti-unting nalalantad sa kanilang pag-aaway. Ma'am Maya, may mga dokumento pa po kaming kailangang pirmahan nyo para sa opisyal na pag-turnover ng kumpanya at pag-freeze ng lahat ng kanilang accounts. Wika ni Attorney Reyes habang iniaabot ang isang folder. Tinanggap ni Maya ang folder. Ang bawat pirma niya ay isang pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Sa bawat pagdapo ng kanyang ballpen sa papel, nararamdaman niya ang pagpapatibay ng kanyang sariling pagkatao. Hindi na siya ang babaeng nag-aayos ng kurbatan ni Adrian, siya na ang babaeng nagpapasya sa kanyang kinabukasan. Nang ilalabas na si Adrian sa silid, tumigil ito at tumingin kay Maya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ngayon ay puno ng panghihinayang at galit. Akala mo ba tapos na ito, Maya? Wala kang alam sa kung ano ang susunod na mangyayari. May mga kasabwat pa ako na hindi mo kilala. Humarap si Maya sa kanya, hindi na may luha, kundi may ngiting puno ng awa. Adrian, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang isiping mag-isa lang ako. Ang kumpanyang ito ay hindi lang pera. Ito ay binuo ng pagmamahal ng ama ko. At ang pagmamahal na iyon ang nagprotekta sa akin. Hindi mo na kailangang mag-alala sa susunod na mangyayari dahil ang susunod na kabanata ay wala ka na. Nang tuluyang maalis ang dalawa sa bahay, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang payapa. Si Manang Lita ay lumapit kay Maya. Ang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Ma'am Maya, patawad po. Takot lang po talaga ako sa kanila. Hinawakan ni Maya ang kamay ng matanda. Naiintindihan ko, Manang. Ang mahalaga, nakita natin ang katotohanan. Maya ay naglakad patungo sa bintana, tinitingnan ang dapit hapon. Ang dilim ay paparating, ngunit alam niyang sa bawat paglubog ng araw, may darating na bagong umaga. Ang kanyang laban ay hindi pa tapos, ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Ang bunyin ay wala na, at ang tunay na Maya ay handa na sa pagharap sa mundo. Ang ibaalis ni na Adrian at Clara ay hindi nagdala ng agarang katahimikan. Sa loob ng kumpanya, ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang bawat sulok ay puno ng takot sa kung ano ang susunod na mangyayari.
Maya ay naglakad sa lobby ng kanilang gusali. Ang bawat hakbang niya ay may awtoridad na noon ay wala sa kanya. Ma'am Maya, narito po ang listahan ng mga empleyadong direktang tumanggap ng order mula kay Clara. Wika ng kanyang bagong assistant habang inaabot ang isang tablet. Tinanggap ito ni Maya. Habang nagbabasa siya, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin. Si Mr. Santos, ang dating kanang kamay ng kanyang ama, ang taong itinuring niyang tito. Bakit siya kasangkot? Mr. Santos, maaari mo ba akong samahan sa opisina? Utos ni Maya sa intercom. Hindi nagtagal, pumasok ang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Maya, iha, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Pinilit lang ako ni Adrian. May hawak silang ebidensya laban sa anak ko. Maya ay tumingin sa kanya ng matagal. Sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng galit, kundi matinding lungkot. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang kasinungalingan. Tito, ang pagkakamali ay pagkakamali. Ang paggamit sa pamilya bilang dahilan para sa kawalan ng katapatan ay hindi katanggap-tanggap. Ano ang gagawin mo, Maya? Ipapakulong mo rin ba ako? Tanong ni Mr. Santos. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Maya ay tumayo at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang abalang kalsada ng Maynila. Hindi kita ipapakulong, Tito, pero hindi rin kita maaaring manatili sa posisyon mo. Kailangan mong magretiro. Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyong nalalaman mo tungkol sa iba pang mga kasabwat ni Adrian sa labas ng kumpanya. Iyon ang tanging paraan para mapatawad kita. Napaupo si Mr. Santos sa upuan. Ang bigat ng kanyang mga nagawa ay tila lumabas sa kanyang katawan. Salamat, Maya. Ang taong nasa likod ng Donato Logistics ay hindi si Adrian. Siya ay tauhan lamang. Ang tunay na mastermind ay ang iyong dating kasosyo sa negosyo, si Mrs. Salazar. Nanigas si Maya. Si Mrs. Salazar? Ang babaeng itinuring niyang mentor sa mundo ng negosyo? Ang babaeng nagpayo sa kanya na magtiwala kay Adrian? Hindi maaaring mangyari iyon, bulong ni Maya. Siya ang nag-udyok kay Adrian na agawin ang kumpanya dahil sa hinanakit niya sa ama mo nung araw. Patuloy ni Mr. Santos. Maya ay napaupo sa kanyang upuan. Ang laban na inakala niyang natapos na kay Adrian ay isa lamang palang sanga ng isang mas malaking puno ng kasamaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagulat. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding kalinawan. Ang pag-ibig at tiwala na ibinigay niya ay ginamit laban sa kanya, pero ngayon, alam na niya ang tunay na laro. Attorney Reyes, tawag ni Maya sa kanyang telepono. Ihanda mo ang lahat, may bago tayong target. Hindi na lang basta kasinungalingan ang babanggain natin ngayon, kundi ang isang matagal nang namumuong inggit. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang pag-aalis kay Adrian ay isa lamang na pagsasaayos ng kanyang depensa. Ngayon handa na siyang umatake. Ang hangin sa loob ng opisina ni Mrs. Salazar ay mabigat at amoy mamahaling pabango, isang halimuyak na nagtatago ng kabulukan sa loob. Maya pumasok nang hindi nag-a-announce. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa sa katahimikan. Magandang umaga, Mrs. Salazar. Mukhang napakaganda ng umaga mo habang binabasa ang mga ulat tungkol sa pagkakaaresto ni Adrian. Wika ni Maya habang dahan-dahang naupo sa tapat ng babae. Si Mrs. Salazar ay bahagyang nagulat. Ngunit agad na nabawi ang kanyang poise. Maya, iha, nakakagulat naman ang pagbisita mo. Alam kong dumaan ka sa mahirap na panahon. Kung kailangan mo ng tulong sa pagpapatakbo ng kumpanya, nandito lang ako. Maya ay tumawa, isang tawa na puno ng pang-uuyam. Inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Tulong? O baka kailangan mo lang masiguro na hindi mapupunta sa akin ang mga dokumentong magdudugtong sa iyo sa Donato Logistics? Ang ngiti sa mukha ni Mrs. Salazar ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagkukunwaring kabaitan, ay naging matalim at puno ng puot. Ano ang pinagsasabi mo, Maya? Masyado ka nang nadadala ng emosyon mo dahil sa nangyari sa asawa mo. Adrian is just a pawn, Mrs. Salazar. At alam nating pareho na ikaw ang nag-utos sa kanya na ubusin ang yaman ng ama ko, sagot ni Maya. Ang kanyang titig ay hindi kumukurap. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang pagkakamali mo ay ang isiping dahil ako ay bunyin sa paningin mo, hindi ako natututo. Tumayo si Mrs. Salazar. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Maya, bata ka pa.
Huwag mong subukan ang pasensya ko. May kakayahan akong ubusin ang kumpanya mo sa loob ng isang iglap. Subukan mo, hamon ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Dahil sa bawat galaw na gagawin mo, may nakahandang ebidensya ang mga awtoridad. Hindi na ako ang Maya na takot mawalan ng lahat. Dahil ngayong nawala na ang lahat ng maling tao sa buhay ko, wala na akong kinakatakutan. Maya ay tumayo at naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon. Mrs. Salazar, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagapak sa iba. Ang tunay na lakas ay ang pagbangon mula sa pagkakalugmok na ikaw mismo ang gumawa. Abangan mo ang susunod na balita sa kumpanya. Paglabas ni Maya, naramdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso, ngunit ito ay hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa adrenaline. Naramdaman niya ang pagkapanalo sa unang yugto ng kanilang paghaharap. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa kabilang banda, si Mrs. Salazar ay nanatiling nakatayo sa kanyang opisina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi niya inaasahan ang pagbabagong ito kay Maya. Ang bunyin ay wala na. Isang bagong pinuno ang bumangon mula sa kanyang mga abo. Maya ay sumakay sa kanyang sasakyan. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mula kay Attorney Reyes. Nakuha na namin ang mga bank records. May sapat na tayong ebidensya para ma-freeze ang assets ni Mrs. Salazar. Ngumiti si Maya. Ang laro ay magbabago na. At sa pagkakataong ito, siya na ang nagpapatakbo ng bawat galaw. Ang balita tungkol sa pag-freeze ng assets ni Mrs. Salazar ay kumalat sa buong business district na parang apoy. Ngunit hindi inaasahan ni Maya na ang babaeng ito ay may itinatagong mas madilim na alas. Pagpasok ni Maya sa kanyang opisina, sinalubong siya ng isang tawag mula sa media. Miss Maya, kumakalat po sa social media ang isang video na nagpapakita sa inyo na tila may kinikita sa isang illegal na transaksyon. Ano po ang masasabi niyo? Tanong ng reporter sa kabilang linya. Maya ay nakaramdam ng bahagyang pagkabigla, ngunit agad niyang pinakalma ang kanyang sarili. Ipakita niyo sa akin ang video, sagot niya ng may awtoridad. Nang mapanood niya ang video, nakita niya ang sarili o isang taong kamukha niya na tumatanggap ng sobre sa isang madilim na eskinita. Ito ay isang deepfake. Isang napakahusay na paggawa ng kasinungalingan upang sirain ang kanyang kredibilidad. Ang layunin ni Mrs. Salazar ay simple. Iligaw ang atensyon ng publiko at ipakita na si Maya ay corrupt din. Maya, kailangan nating mag-issue ng statement agad. Wika ni Attorney Reyes sa telepono, halata ang pag-aalala sa boses nito. Maya ay tumingin sa labas ng bintana, tinitingnan ang abalang mundo. Attorney, huwag tayong magpadalos-dalos. Ang video na ito ay isang pagkakamali ni Mrs. Salazar. Sa paggawa niya nito, inamin niya na siya ang nasa likod ng Donato Logistics. Anong ibig mong sabihin? Ang video na ito ay ginawa gamit ang metadata ng server ng Donato Logistics. Dahil sinubukan nilang i-upload ito mula sa server nila, natunto ng mga IT expert ko ang mismong lokasyon at IP address ng gumawa nito. Paliwanag ni Maya, ang boses ay puno ng talim. Hayaan natin silang kumalat. Habang mas maraming tao ang makakapanood nito, mas maraming ebidensya ang mailalabas natin na nagpapatunay na ito ay gawa-gawa lamang. Maya ay hindi nagpadala ng press release. Sa halip, inanyayahan niya ang media para sa isang live Q&A sa susunod na araw. Sa araw na iyon, puno ang lobby ng kumpanya ng mga kamera at mikropono. Nakatayo si Maya sa harap ng podium, suot ang isang puting blazer na nagpapatingkad sa kanyang katatagan. Nang magsimula ang press conference, hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang magtanong ang lahat ng mapanirang tanong. Miss Maya, totoo bang corrupt ka? Ano ang masasabi niyo sa video? Maya ay ngumiti. Ang video na nakita niyo ay isang obra maestra ng panlilinlang, ngunit may isang mali ang gumawa nito. Inilabas niya ang isang projector. Ipinakita niya ang source code ng video at ang path kung saan ito nagmula, direkta sa opisina ni Mrs. Salazar. Ang taong nagpakalat nito ay siya ring taong nagnanakaw sa kumpanya natin sa loob ng 10 taon. Mrs. Salazar, kung nanonood ka man ngayon, tapos na ang laro. Ang katahimikan sa loob ng lobby ay nabasag ng bulungan. Ang mukha ni Mrs. Salazar, na nanonood sa kanyang opisina, ay biglang naging abo. Sa isang iglap, ang biktima ay naging taga-usig at ang taga-usig ay naging biktima. Hindi na kailangan ni Maya na magpaliwanag pa ng matagal. Ang katotohanan ay lumabas na.
at ito ay mas matapang kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang epekto ng press conference ay mabilis at malupit. Ang mga investor na dati ay nag-aalangan ay biglang nagbago ng panig. Isa-isang tinatawagan ni Maya ang mga board members, hindi para magmakaawa, kundi para magpakita ng mga datos na magpapatunay na ang kumpanya ay magiging mas matatag kapag nawala na ang anino ni Mrs. Salazar. Sa loob ng opisina ni Mrs. Salazar, ang dating luho ay tila naging isang kulungan. Ang kanyang mga tauhan, ang mga taong dati ay sumusunod sa bawat utos niya, ay isa-isang nagre-resign. Walang gustong madamay sa paparating na bagyo ng batas. Ma'am, kailangan na nating umalis. Nakapila na ang mga otoridad sa lobby. Wika ng isa sa kanyang mga huling tapat na tauhan, ang boses ay nanginginig sa takot. Hindi! Hindi ako matatalo ng babaeng iyon. Ihanda ang private jet, aalis tayo ngayon din. Sigaw ni Mrs. Salazar, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, bumukas ang pinto. Hindi mga pulis ang pumasok, kundi si Maya. Nakatayo siya sa pintuan, kalmado, tila isang reyna na dumating para kunin ang kanyang korona. Hindi ka na makakaalis, Mrs. Salazar, wika ni Maya. Ang mga passport mo at ang lahat ng iyong assets ay naka-freeze na. Pati ang iyong mga private accounts may hold order na. Napahinto si Mrs. Salazar. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa gilid. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Sa loob lamang ng ilang araw, Maya ay lumapit. Ang bawat hakbang ay may bigat ng katarungan. Dahil ang tiwala ay hindi binibili, Mrs. Salazar, ito ay kinikita. Ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang mga accountants mo, ang mga lawyers mo, ay mga taong minsan ay tinulungan ko noong sila ay nangangailangan. Sila ang nagbigay sa akin ng impormasyon. Ang iyong kapangyarihan ay nakatayo sa takot, samantalang ang sa akin ay nakatayo sa katapatan. Si Mrs. Salazar ay napaupo sa kanyang upuan. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay unti-unting naglalaho. Ang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat ay mukha ng isang matandang pagod na sa pagtakbo. Bakit mo ginagawa ito, Maya? Dati kitang itinuring na parang anak. Tanong ng matandang babae. Ang boses ay mahina na. Dahil sa pagturing mo sa akin na parang anak, naniwala ako sa iyo, pero sa huli, tinuruan mo ako ng pinakamahalagang leksyon. Ang pamilya ay hindi nakabase sa dugo o sa negosyo, kundi sa kung sino ang mananatili sa tabi mo kapag wala ka nang maibibigay. Maya ay tumalikod at sumenya sa mga autoridad na naghihintay sa labas. Tapos na ang laro, hayaan mong ang batas ang maghatol sa iyo. Habang inilalabas si Mrs. Salazar, nakita ni Maya si Adrian na nakatingin mula sa bintana ng holding area. Ang dati nilang reyna ay wala na. Ang mga taong nagnanais na ubusin siya ay sila na ngayon ang nauubos. Maya ay huminga ng malalim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng nawala. Ang susunod na yugto ay hindi na labanan, kundi ang paghilom at ang pagpapatuloy ng legacy ng kanyang ama sa tamang paraan. Ang gusali ng kumpanya ay hindi na mabigat ang atmosfera. Ang bawat empleyado ay masayang nagtatrabaho, tila isang bagong enerhiya ang dumadaloy sa bawat sulok. Si Maya ay nakaupo sa kanyang opisina, tinitingnan ang isang lumang litrato ng kanyang ama, isang paalala kung bakit siya nagsimula at kung hanggang saan siya nakarating. Pumasok si Attorney Reyes, bitbit ang huling hanay ng mga dokumento. Maya, iha, lahat ng kailangang ayusin ay tapos na. Ang mga ari-arian ng kumpanya ay nasa ilalim na ng iyong control. Ang mga kaso ni na Adrian at Mrs. Salazar ay tuloy-tuloy na ang proseso sa hukuman. Ngumiti si Maya. Salamat, attorney. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong nyo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang katarungan ay para sa mga taong matapang na naghahanap nito. Sagot ng matandang abogado bago lumabas. Maya ay tumayo at naglakad patungo sa bintana. Ang lungsod ng Maynila ay abala. Ngunit sa kanyang paningin, ito ay isang canvas na handa na niyang pintahan ng mga bagong pangarap. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa loob ng bahay, naghihintay ng atensyon ng isang taong hindi naman siya minahal. Siya na ang babaeng nagdedesisyon, ang babaeng nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong karapat-dapat. Sa kanyang paglalakad palabas ng gusali, sinalubong siya ng mga empleyado na may mga ngiti. Ang respeto na dati ay peke, ngayon ay tunay at taos-puso. Hindi ito dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang pagkatao na nalantad sa gitna ng pagsubok. Nang makarating siya sa parking lot,
Isang pamilyar na mukha ang naghihintay. Si Manang Lita, bitbit ang isang maliit na basket ng mga prutas mula sa probinsya. Mamaya bago po ako umuwi sa amin, gusto ko lang magpasalamat. Salamat po sa pagpatawad niyo sa akin. Wika ng matanda, may luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Maya at niyakap ang matanda. Manang, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang pagpatawad ay regalo na ibinibigay natin sa ating sarili para makalaya tayo sa nakaraan. Habang minamaneho ni Maya ang kanyang sasakyan pa uwi, dumaan siya sa isang parke kung saan maraming pamilya ang nagtatawanan. Ang eksenang iyon ay nagpaalala sa kanya na ang buhay ay hindi lang tungkol sa negosyo o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa mga simpleng sandali na madalas nating makalimutan sa paghabol sa mga maling bagay. Pagdating niya sa kanyang bahay, ang bahay na dati ay naging bilangguan, binuksan niya ang lahat ng bintana. Hinayaan niyang pumasok ang hangin, ang sikat ng araw, at ang musika ng buhay. Kinuha niya ang kanyang mga gamit na dati ay itinatago niya dahil sa takot kay Adrian. Ngayong gabi, ang bahay ay hindi na isang entablado ng pagpapanggap. Ito ay isang tahanan na puno ng katahimikan at kapayapaan. Si Maya ay naupo sa kanyang sofa, kinuha ang isang libro at huminga ng malalim. Ang bawat sugat ay nagsisimula ng maghilom at ang bawat pilat ay magiging paalala lamang ng kanyang lakas. Ang kabanata ng kanyang paghihirap ay sarado na. Ang kabanata ng kanyang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang araw na ito ay nakatakda para sa isang mahalagang pagtitipon sa kumpanya. Ang pagpapasinaya sa bagong pundasyon na itinatag ni Maya sa pangalan ng kanyang ama. Ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay isang institusyon na tutulong sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng tahanan. Habang naghahanda si Maya sa kanyang silid, nakita niya ang kanyang lumang singsing sa kasal na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Ang singsing na simbolo ng isang pangakong naging sumpa. Kinuha niya ito, tiningnan ng matagal, at binalot sa isang maliit na tela. Pagdating niya sa event hall, ang mga tao ay nagbubulungan. Naroon ang mga dating board members, ang mga media, at ang mga taong tunay na naniniwala sa kanya. Sa gitna ng entablado, inihanda ni Maya ang isang maliit na urn na gawa sa tanso. Salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Maya, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng kapayapaan. Maraming nagtatanong kung bakit ko pa tinutuloy ang lahat ng ito pagkatapos ng lahat ng pasakit. Ang sagot ay simple, dahil hindi natin kayang burahin ang nakaraan, pero kaya nating piliin kung ano ang gagawin natin sa mga abo nito. Dahan-dahan niyang inilabas ang singsing sa tela. Sa harap ng maraming tao, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mga dokumento ng nakaraang taon, mga peking kontrata, mga litrato ng panlilinlang, at ang singsing na sumisimbolo sa kanyang nakaraang buhay. Sa loob ng urn at sinindihan ito, ang apoy ay sumiklab ng mataas, naglalabas ng liwanag na tumatama sa mga dingding ng hall. Bawat piraso ng papel ay nagiging abo, bawat alaala ay unti-unting naglalaho. Ang mga tao ay nakatingin ng may pagkamangha. Walang ingay, walang bulungan. Tanging ang crackle ng apoy lamang ang naririnig. Sa bawat pagkasunog na ito, hindi ko sinusunog ang aking mga aral. Sinusunog ko ang aking takot, ang aking pagdududa, at ang aking pagiging biktima, pahayag ni Maya. Pagkatapos ng seremonya, habang unti-unting nauubos ang apoy, lumapit sa kanya si Attorney Reyes. Maya, iha, ang tapang mo. Sa ginawa mong ito, wala nang magtatangkang manipulahin ka pa. Maya ay tumingin sa abo. Ang itim na residue ay tila isang paalala na ang lahat ng masama ay may hangganan. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko sa kanila, attorney. Sapat na alam ko kung sino na ako ngayon. Sa gabing iyon, habang pauwi si Maya, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa labas ng gate ng kanyang bahay. Si Adrian, na nakalaya pansamantala dahil sa piyansa, ay nakatayo sa labas, mukhang gutom, pagod, at wasak. Nang makita niya si Maya, mabilis siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Maya, pakiusap, wala na akong mapuntahan, nawala na ang lahat sa akin. Ibalik mo ako, kahit bilang trabahador lang. Kahit ano, pakiusap, hikbi ni Adrian. Tumingin si Maya sa kanya. Hindi galit, hindi puot, kundi isang matinding pagkamangha sa kung gaano kabilis magbago ang takbo ng buhay. Adrian, wika ni Maya ng mahinahon. Ang pintuan ng bahay na ito ay bukas para sa mga taong nangangailangan ng pagkakataon. Pero ang pintuan ng buhay ko
ay sarado na para sa iyo. Ang ginawa mo ay hindi pagkakamali na mababawi ng paghingi ng tawad. Ito ay isang desisyon. At sa desisyon mong iyon, ito ang kinahinatnan. Iniwan ni Maya si Adrian sa ilalim ng ulan nang hindi na lumingon muli. Hindi siya nagmamadali. Naglakad siya patungo sa kanyang pinto, binuksan ito at pumasok sa loob. Ang bunyin ay hindi na kailanman babalik. Dahil ang babaeng nakatayo sa loob ay ganap ng malaya. 1 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang lahat. Ang kumpanya ay maunlad na, hindi dahil sa lupit ng pamamalakad, kundi dahil sa pagmamalasakit sa bawat empleyado. Si Maya ay nakatayo sa tuktok ng gusali, tanaw ang buong syudad ng Maynila. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay hindi na nakakasilaw, kundi mainit na humahalik sa kanyang balat.